Hello, good evening mga kaibigan, mga kabayan natin. Hello Pilipinas, sa ibang parte pa ng ibang mundo na nasasakop ng ating vlogs. Latest news, Kibuloy sumuko o naaresto. Latest news ngayon na mainit. At bago yan, don't forget to subscribe on my channel and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga latest video. Katapos lang po ng balita, meron pong lumabas na balita na naaresto na po si Pastor Kibuloy after ng mahigit 2 weeks na hinahanap siya sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Lumabas po ang balita na siya ay sumuko, pero may lumabas din na balita na siya ay naaresto. So alin po sa dalawa? Sumuko o naaresto? Ito po si Pastor Kibuloy ay kalat na kalat ang balita na pinaghahanap ng ating kapulisan sa pangunguna ng ating PNP Chief at si Region 11 General Torre. So nagpadala puro ng napakaraming kapulisan at naghalughog sa ekta-ektaryang lupain ni Kibuloy. Sinasabi ng mga kanyang supporters na wala siya doon sa loob at ng kanyang mga abogado na wala naman daw siya sa loob mismo ng KOJC compound. Pero po ngayon lumabas ang balita na naaresto na siya at ito po ay kinumpirma ng ating PNP spokesperson at ng ating AFP. So lumalabas din kung alin ba talaga ang credit kung nasa PNP o AFP dahil lumabas na sa AFP daw siya sumuko. At may claim din naman na naaresto siya mismo ng PNP. So, ayun po ang latest dahil tingnan po natin dito sa ating latest news. Magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Maraming salamat po. Ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko o doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Anong dahilan bakit si Pastor Kibuloy pinaghahanap? Nagkaroon po siya ng mga kaso, unang-una sa Amerika. Nagkaroon siya ng pagpupuslit daw ng malaking halaga ng pera o dollars sa Amerika. At nahalungkat din ang kanyang mga Human Trafficking Act. And then naungkat din ang mga nag-testify sa kanya ng mga sexual abuses and mga act na hindi nararapat sa isang pastor. Ang lahat po yan ay gumulong po sa estado po ng Amerika and dito rin po sa ating bansa and nagkaroon din po siya ng mga kaso. Naging mainit pa nga sa Senate ngayon ang kanyang kaso about sa human trafficking and sa kanyang pag-aresto. So pinapatawag pa nga siya sa Senate pero hindi siya dumating at nagkaroon siya ng contempt
And then, may mga ilang pang politiko na inaarbor siya. Lumabas pa nga dyan na malapit siya sa ating dating Pangulo, and then may mga ibang politiko na sa Senate na nag-aarbor sa kanya. At isa rin dyan si Robin Padilla na nagngalap pa ng mga pirma para mapawala ang pag-aresto sa kanya. And sinasabi nga na nagtago siya after nung nalaman niya na arestuhin na siya. And then, hindi nalaman kung nasa ibang bansa na siya. Pero nitong lumabas sa mga intelligence report na nandito lang pala siya sa Pilipinas, and then nung nagkaroon na ng warrant, nagkaroon na ng order na hanapin siya. At siya pinaghanap ng mga ating kapulisan sa loob ng KJ's compound mismo, dahil doon nagkaroon ng mga hindi magagandang mga pangyayari sa pagitan ng mga supporters ng KOJC, pastor at ng mga pulis. Sa sinasabing naging brutal ang mga ibang eksena. Pero hindi ang ito ng mga pulis. Gumamit pa ng mga high-tech equipment ng ating mga pulis para sa hanapin lang siya, katulad ng mga detector na nakaka-detect daw ng mga heartbeat at ng mga movement sa mga pader o sa mga ilalim, kahit mga lagusan, mga ganun. And ayun nga, hindi tumigil ng kapulisan dahil confident sila na nandun talaga sa loob ng compound na si Pastor Kibuloy. Itong si Pastor Kibuloy, nakilala na pastor siya at founder siya ng Kingdom of Jesus Christ o KJC. So, noon pa lang, nung maliit pa lang siya, ng bata pa siya, talagang nasa pamilya na talaga sila ng pangangaral ng Biblia. And then, nagkaroon siya ng pagkakataon din na makapag-aral sa pagbibigay ng salita ng Diyos, hanggang sa naging membro sila ng isang religion. Pero after noon, nagtiwalag siya at nagtayo ng kanyang sariling religion. Dahil sa galing niya sa salita sa kanyang pangangaral, nakilala siya at natalago niya ang Kingdom of Jesus Christ. Una dyan hanggang sa mula Mindanao, hanggang Visayas, hanggang sa Luzon, at umabot pa to sa ibang bansa. At sinasabi nga na dahil sa laki ng kanyang impluensya at sa laguna ng kanyang naitayong religion, ay nagkaroon siya ng napakalaking kayamanan. At sinasabi nga ang balita na ginamit niya lang ang mga miyembro para sa pagkalam ng mga malaking halaga sa salapi. At naging issue din sa kanya yun dahil yung iba nga daw halos mamalimos para lang sa may maibigay sa kanilang simbahan. At yun nga, sa loob naman ng kanilang KJC compound, meron silang napakalawak na mga lupain at gusali, at nandun nga may mga eskwelahan pa nga sila na sinasabi. At nung pumasok nga itong pag-aresto sa kanya, ay nahirapan ang mga pulisan dahil halos 2 weeks silang naghalughog hanggang sa sinasabi na sumuko na si Apollo, Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Hanin natin si General Torre sa kanyang sinabi. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinukwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap.
dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOJC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi nyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa akin trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive, on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General. Sir, salamat sir. Torre. Yes, sir. At medyo wala pang rin pahinga. Yes, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sinasabi Opo, sir. niya na walang Yes, sir. Thank you, sir. Even siya ay wala pa rin pahinga hanggang ngayon. Pero 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Kibuloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think. Yung mga ang mga details I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Meron silang peace meeting mamaya. So malalaman natin kung ano talagang totoong mga nangyari. At dahil dyan, yung mga kapulisan natin halos 2 weeks na nagpapagod. And masayang-masaya sila dahil sa natapos na rin at nakakauwi na siguro sila sa kanilang mga pamilya after mga paghihirap nila after mga 2 weeks na paghahanap at pagbabantay doon sa loob ng at labas ng KOJC compound. And ito nga, ang kasayahan nila. Ito lang po muna, abangan po natin ang press briefing ngayon ng ating kapulisan tungkol sa pagkakaresto kay Apollo Pastor Kibuloy. Hanggang sa uli, don't forget to subscribe on my channel and don't forget to push the notification bell para po sa susunod pa natin mga video ay update po kayo. And this is